Walang ibang quality of life na ibinigay ang Diyos sa atin, kundi ang kanyang quality of life noong lalangin niya ang tao. Ngunit dahil ang tao ay nagkasala, tayo ay nabatay sa kasalanan. Gayunman dahil sa pag-ibig ng Diyos, ay ibinigay niya ang kanyang anak upang mamatay para sa atin. Dahil sa grasya ng Diyos, tayo ay kasama ni Jesus noong siya ay nabatay sa krus. At tayo ay kasama ni Jesus nang siya ay buhayin at iakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Dahil dito, ito ngayon ang quality of life na nasa atin. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapagkat kayo'y namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Noong gabi bago siya nagdusa, ay ipinanalangin ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa Ama, "Hindi ko hinihiling na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanlibutan, na gaya ko na hindi taga-sanlibutan." Ang panalangin ito ay para rin sa atin. Kung tayo ay hindi taga-sanlibutan, paano tayo mamumuhay sa sanlibutan? Ang sagot ay nasa buong Biblia. Basahin natin ang sagot na nasa Roma 12:2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Huwag tularan ang sanlibutang ito. Para sa sanlibutan, ang mabuting quality of life ay ang may kabuhayan, kumakain, umiinom, nagagalak, may tinatamasang kayamanan at ari-arian. Totoo na mabuti ang quality of life na ito. Sinabi ni Solomon, "Ito ang aking nakita na mabuti. Nararapat na kumain, uminom at magalak sa lahat ng kanyang pinagpaguran na kanyang ginagawa sa ilalim ng araw, sa lahat ng kakaunting araw ng kanyang buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos, sapagkat ito ang kanyang kapalaran. Gayon din sa bawat tao na binigyan ng Diyos ng kayamanan at mga ari-arian at binigyan ng kapangyarihan na masiyahan sa mga ito at tanggapin ang kanyang kapalaran at magalak sa kanyang pagpapagod. Ito'y kaloob ng Diyos, sapagkat hindi na niya gaanong maaalala ang mga araw ng kanyang buhay, sapagkat ginagawa siyang abala ng Diyos sa kagalakan ng kanyang puso." Huwag tularan ang sanlibutan sa pag-aakala na ito lamang ang quality of life na kalooban ng Diyos para sa atin. Sinabi rin ni Solomon na kung may dumarating na kasaganaan, may dumarating ding kahirapan. Sa araw ng kasaganaan ay magalak ka, at sa araw ng kahirapan ay magsaalang-alang ka. Ginawa ng Diyos ang isa, pati ang isa pa. Magsaalang-alang. Ang ginagamit sa pagsasaalang-alang ay ang ating isip. Ibig sabihin, magbago ng pag-iisip tungkol sa quality of life kung may dumarating na araw ng kahirapan. Anong pagbabago ang dapat na mangyari? Ang pagbabago ng isip na ginawa ng Diyos ang kasaganaan, pati ang kahirapan. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos.
Si Apostol Pablo ay nagpatotoo ng pagbabago ng kanyang isip. Naranasan niya na maging masagana, ngunit naranasan din niya na mapababa ang kalagayan. Naranasan niya na mabusog at magutom, maging masagana at maging salat. Ano ang ibinigay sa kanya ng Diyos sa mga karanasang ito? Karunungan. Karunungang mamuhay sa pananampalataya kay Jesus anuman ang nangyayari sa buhay. Sinabi niya, marunong akong magpakababa at marunong din naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutuhan ko ang lihim sa kabusugan at maging sa kagutuman at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. Hindi nagpapalalo si Apostol Pablo nang sabihin niya ito. Ang ginawa niya ay pagpapahayag ng biyaya na ibinigay sa kanya at ibinibigay din ng Diyos sa atin. At ito ang biyaya. Lahat ng mga bagay ay ating magagawa sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa atin. Nang tanggapin natin si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, tayo ay naging isang espiritu kasama niya. Simula noon, tayo ay na kay Kristo Jesus na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos at katuwiran at kabanalan at katubusan upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. Hindi lamang iyon, si Kristo ay nasa atin na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Ang nagpapalakas sa atin, nananahan sa atin, na pinananahanan natin ay si Kristo. Si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Si Kristo ay namuhay na laging kasama ang Ama at lubos na sumunod sa Ama hanggang sa kamatayan sa krus. Ang quality ng buhay niya sa kanyang pagkakatawang tao ay nahayag mula ng ipaglihis siya ni Maria hanggang sa siya ay namatay at muling nabuhay. Sinabi niya matapos na siya ay muling nabuhay, ito ang aking mga salitang sinabi ko sa inyo noong ako'y kasama pa ninyo, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nakasulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga propeta at sa mga awit. Ganyan ang nasusulat na kailangang magdusa ang Kristo at muling mabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw at ipangaral ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa kanyang pangalan sa lahat ng mga bansa mula sa Jerusalem. Hindi ang pagliligtas ng buhay ng sarili ang quality of life na kalooban ng Diyos para sa atin. Sinabi ng Panginoong Hesus, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao, nakasama ang kanyang mga anghel, sa kaluwalhatian ng kanyang Ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Tayo'y kanyang pinagkalooban.